Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nan ng kumpanyera ng bayan, Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. At sumasama rin sa kanya ngayong gabi. Ako po, Thea Petro Corpuz. Para sa DZRH, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Unang-una muna, batiin ko lang to ha, yung ating number one fan. Agad-agad? Yung ating fan na si Jovita? Jovita. As in today yun kanya, di ba? Bukas. Bukas. Bukas ang birthday ni Miss Jovita, 60. 16 na siya. Oh, di ba? Pinag-debat mo ba si Jovita? Ano Pinag-debat. Debu? Pinag-birthdayan mo ba si Jovita? Oo. Parang get together. Get together. Kayo din naman. Pinaglalala ko muna naman. Oo nga eh. Nag-overnight somewhere. Oo. Para ma-celebrate. Ang kanya. Kanya lang ba? Ang kanyang 60th birthday. At ang pang ilang birthday nila? Papa Father. Will, 64. Si Ate 40, yung akin, wag na natin sabihin. Hindi ko nga dineclare eh. Undeclared assets. Yes. At saka hindi lang yun, ba't hindi natin si Edward? Sinong Edward? Si Edward na isa nating fanatic. Ay, of course. Fanatic ba natin siya? Akala ko basher. Ngayon parang Monday, alam mo yung ayaw mo pang pumasok. Naku. May ganong moment tayo, di ba? Pagkaka talagang sumweldo, tas naubos yung pera mo ng over the weekend, mahirap talagang pabangunin ng sarili. Maraming nagtataka, bakit kaya ang daming tao ng weekend? Kasi nga, sahodi. Oo. Diba? Parang ngayon pa lang sila nakahinga-hinga kahit papano. Yes. Ngayon pa lang nakakabawi-bawi sa mga ginastos ng bare months. At saka hindi, ngayon na nakabawi-bawi kasi medyo nag-rollback, diba? Ay, oo, Attorney Cam. Pero tapos ngayon, bukas, parang mas lalaki pa yung rollback. Pero hindi pa ganun, hindi pa babalik sa dati na presyuhan ng krudo, pero at least paunti-unti. Sana magtuloy-tuloy na pabawas ng pabawas kasi ang laki talaga siyang dagdag sa gastos, 'di ba? So nakaka-menos sa kita. Imbis na meron ka nang naitatabi para sa sarili mo, wala pa rin. At syempre yung mga chipper natin na sila directly hit by that eh. Yung pumipila pa sa ayuda, 'di ba? Medyo marami pang mga hindi nabibigyan at saka may mga nagrereklamo pa, no? Tama. Hay, nako, alam mo kayo minsan parang ayoko na ayoko na sasakyan, parang maglalakad tayo, Attorney Cam? Carpool. Sinong kapul mo? Lolokohin mo na marami naman siya. Kaya. Menya si Rico Pañero. Pumasok ka ng alas 4? Sige, andyan pasok. si Mitzi Ibon. Anong oras ka mapasok? Sige, pasok maaga. At saka andyan din sino ba po ito isa? Cavite din ba sila? Cavite. Buti ka pa, ang dami mong options. Marami akong Cavite eh. Yung mga LA kasi ako natin. so, oo. Ang option ko, tren. Okay din naman ang tren, di ba? Kaso nga lang, pag talaga. Jennifer, tsaka pagka nag-stop siya. Papasok kang fresh, lalabas ka. Hindi mo nga sure kung fresh ka pa rin eh. Kasi syempre pagbabang-pababa mo pa lang. Hindi. Attorney Cam. Hindi, pagpasok mo, tama, fresh. Pero pagbaba kang depressed. Di ba? Laban kong laban. Digmaan kasi, di ba? Pagka ikaw ay nag-commute. Tapos, huwag daw tayong umarte kasi marami daw nahihirapan. Hindi naman sa ganun. Alam talaga natin kung anong pinagdadaanan ng mga lahat kami po, natin. kami po nagko-commute din. Di ba? Di ba? Minsan nga po, papasok ka level 1. Level 1. Bakit may level 1? Tapos, di ba? Paglabas mo talaga, paghapon, di ba? Lalabas kang mandirigma talaga. Hindi na, talagang lupay-pay ka na. Di ba? Pero at least, saludo tayo sa mga kababayan natin. Yes. Kasi,
hindi pa rin sila nalulupaypay sa mga hamon ng buhay. Tsaka alam mo, na-realize ko lang, kasi ako tumatayo ako sa sa may mga... Kala ko tumataya sa loto. Hindi, tumatayo ako sa may mga bus. Yung Standing bus, ka talaga. Oo, standing. So, nakasabay ko nun si Rico Pañero, sabi niya. Nakabas kayo pareha? Oo, tapos nakikarpool ako kay Rico Pañero. Sabi ni, hindi, kumaga nagkita kami, si Rico, nakisabay ako sa kanya, nag-carpool Okay. So, may nakita kami mga nakabas Okay. na nakatayo. Sabi niya, alam mo, ang hirap talaga nung Nakatayo sa bus. Nakatayo sa bus, ganyan-ganyan. Pero alam mo, kung hindi ko naranasan na sumakay ng sasakyan, parang normal lang sa akin yung sumakay ng bus. Di ba? Choice. Oo, parang normal lang siya Di ko alam, kinakawaan na pala ako dati ng mga... Ngayon mo na-realize. Siguro kinakawaan din ako ng mga tao nung nakasakay ako ng bus, kawawa naman Huwag ka mag-alala. Naawa sila ngayon, yung mga nakabus. Alam mo bakit? Nakakaawa naman yung mga may sariling sasakyan. Oo. Kasi ang lakas ng siya lang mag-isa Diesel. gagastos. Tapos ang haba ng pila ngayon sa mga EV, hybrid. Oo. Yung mga may pambili, nakakapila talaga sa mga bilya na sasakyan. So tayong mga walang pambili, ay, manahimik tayo. Lakad, bisikleta, carpool, bus, LRT. Yan. So marami namang Marami mga options. Oo. Humanda ka lang talaga sa pamasahe at Totoo medyo may yan. kabigatan medyo para halos na doble na rin yung mga pamasahe sa amin pa lang papunta ng labasan, tricycle. Para 40 pesos to 50 pesos per head. Mahal. Di ba? Tapos hindi lang yun, napansin ko rin, yung mga bilihin, yung mga dating binibili ko na kunyari, 1,000. Marami kang mabibitbit, di ba? Nung nagtaasan yung mga parang ang mahal. Oo. Grabe, parang, totoo ba to? Kaso di noon mga lingal yung 1,000, so kailangan mo bumili. So iba-budget mo siya. Kung dati, 1 kilo yung bibilin mo, siguro pa 1 for 1/4 lang. Padala 2 guhit. Di ba? Mapagkasya mo lang yung budget. Oo. Kaya nga. Sabaw-sabaw na lang. Bakit? Diba, Masama sabaw naman yung yun. ulam. Tapos gulay-gulay. Manalbos ka sa gulayan ng iyong kapitbahay. At saka hindi lang yon, yung malunggay, pinakamadaling kunin niya sa kapitbahay. Alam mo, namimiss ko nga yung mga tanim ng puno ng mga kapitbahay namin dati. Meron yung malunggay, syempre for sure. Meron din katuray. Meron din kami. May kalamansi kami sa namin. Talaga? Oo, lagi na-harvest Sili. yun. Yes, meron din kami Ang palaya, yan. yung mga madadalas meron sa mga wala kami ang palaya. Oo. Talong ang meron. Talong. Oo. Tas talbos ng kamote. Yan. Talbos, Madali lang yan pa. Yes. Palaguin, paramihin. Correct. Tapos, di ba may iraraos naman at may iraraos. Siyempre, kung mapihikang ka sa pagkain, mabipili ka, mahihirapan talaga tayo sa ating buhay. Kaya adjust. Pero siyempre, mga kapitbahay, mga kababayan naman natin ay lagi nung mairaraos lang. Gusto nila yung talagang matiwasay na pamumuhay. Yes. Deserve naman natin yan. So, halimbawa, ito na, speak of matiwasay. Matiwasay ang pamumuhay mo, matiwasay ang yung nakatira ka sa ganitong lugar. Okay. Paano kapag sinabihan ka na kailangang kunin yung property mo? Ayan. Sino kukuha? Yung gobyerno. I invoke my right. Ano right yun? To stay here dahil dito na ako lumaki, dito na ako tumanda, dito ako pinanganak, kaya karapatan ko na magnirahan dito hanggang sa abot ng edad ng aking kamatayan. Ayan. Yung mga ganyang mga pwede ba diba? yun? Siyempre hindi. Ang haba nung litanya, attorney ka, pero hindi pala. Kung titignan mo, di ba, parang bakit kukunin yung... Parang ang unfair. Oo, yung property. Bakit? Bakit? Di ba, parang wala na ba ako talagang... Karapatan? Wala na ba akong choice kundi i-surrender? Oo. Yun lang ba? Pagkatapos ng mga paghihirap ko, pagkaya ko bayaran yung mga milyar nito taon-taon. Kumanta ka ng I Will Survive. First I was afraid. I was petrified. Diba, kinginig-ginig pa agad-agad eh. Diba, nangingilid agad yung luha nun. Diba? Hindi ba tayo pati kumanta, I'm a survivor, I'm gonna make it. Uy, medyo yan, na 20s yan ah. Ewan ko ba sa'yo, bakit I will survive yun sa'yo? Matanda. Ano ba yan? Tapos dinay mo pa yung edad mo kanina, yung kabanggitin yung edad mo, pero I will survive. I'm a survivor. Ano yan? Sino kumanta? Destiny's Child. Ano? Destiny's Child. Kala mo na yung pag-uwilan. Kala mo naman merong prize. Pero diba? In fairness, naisip mo yun na. Oo. Bagets pa ako eh. Sa bagay. Salamin. Yung BTS, ang daming alam mo ba yung concert nila? BTS din. Grabe yes. Sa may kasi ngayon yung MOA. reunion nila, di ba? Oo, may team bahay tsaka team nag-aabang dun. Team Abangers. Oo, ayan So, attorney, talaga? Ito kasi ano karapatan kong tumanggi sa pagnanais ng pamahalaan? Wala kang karapatan tumanggi. Yun ang pinaka doon.
gist doon. Ayoko na pala. Kasi Mga kababayan, ano na naman? sinubukan kong ipaglaban ang ating mga karapatan na mamuhay na matiwasay sa ating sariling lupa, ngunit sila pa mismo ang nanggigipit sa atin. Grabe naman panggigipit. Kaya, ano yun? Susunod na halalan. para magkaroon ng revision. Diba? Hindi yan nire-revise. Kasi alam mo, yung pinag-uusapan natin, yung power ng gobyerno, yung eminent domain. Itong eminent domain, inherent power yan sa bawat state, sa bawat estado. Ayan yung kanilang kapangyarihan na hindi pwedeng mawala. Yeah. Ibig sabihin, kahit wala yan sa may constitution, inherent power nila yan bilang estado. Meron silang kapangyarihan ng eminent domain. So, meron pa silang ibang kapangyarihan. Alam mo ba kung ano mga kapangyarihan nila? Dami namang kapangyarihan. Dami talaga. Inherent power nila. Okay. Taxation. Sabi nga sa Biblia, give to Caesar what is due to Caesar. So, kapag in-applyan yan ng gobyerno, wala tayong magagawa. Yeah. Ba't ganon? Ivat ganon. Galing ng slogan ko, di ba? Ivat ganon. Pero wala kapangyarihan din nila yan na mag-tax sa kanilang mga mamamayan, hindi lang sa kanilang mamamayan, sa mga property na pwede. Kasi yun ang panggagalingan ng panggastos. Yes. Akala ko, yun ang panggagalingan diba, ng kukupitin. Pwede rin, di ba? Yan ang lifeblood ng government, taxation. So, tama ka doon, maaaring may iba, hindi natin nilalahat. Lahatin na lang natin, charot. Joke lang. Hindi nilalahat. Pero may karamihan. May karamihan na gumagawa ng masama. Diba? Masama ang tingin sa sa mga tax na yan. Alam mo, pansinin mo, di ba, yung tax natin laging tumataas at tumataas, di ba? Pero parang hindi naman tumataas yung ating yung estado ng pamumuhay natin. Nasa third world pa rin. Nasa, what do you call that? Hindi tayo third world Developing countries pa rin. Ang dami ng embryos na develop. Tayo developing pa rin. Buti pa yung mga pictures, mabilis ma-develop ng attorney ka. So, bukod sa eminent domain, may taxation, meron pa silang power na inherit. Ang dami naman. Ganun talaga. Ilan? Tatlo. Okay. Yung isa yung police power. Mansupil ng mga masasamang loob. Hindi lang naman yun. Pati yung tagaloob. Kasama. Hindi kasama yung power nila na, siyempre, tayo ay nasa mabuting kalagayan, yung safeguard, yung health natin, yung peace and order. Kasi ang iniisip mo ng peace and order, marami pang iba. So, yung health nga, yun yung mas concern ko, attorney Cam. Kasi, may nabasa kasi ako na hindi mo mas consider yung sarili mo na mayaman. Kung halimbawa magkasakit ka, o isang sakit lang na malubha, malulugmok ka na sa utang. Totoo yun. So, hindi ka mayaman. So, bigla ko na-realize, lahat tayo lulugmok sa Totoo, Kaya sabi nila, di ba, health is wealth. Sa atin lang yun applicable. Sa iba, hindi yun Kasi nga, maganda yung kanilang healthcare system. Yes. Sa atin kasi, buti nga ngayon ang dami nagsasabi sa atin na tumaas na yung binabayaran ng PhilHealth. Kasi dati, parang 18K lang. Ang dami na nangyayari sa katawan mo. Diba? Pero parang baryang-barya yung ambag nila. Pero ngayon hindi. Buwan-buwan mong binabayaran yung ambag mo. Ngayon nung diba, nagkaroon ng controversial and everything. Ngayon medyo tumaas yung kanilang binabayaran. Okay. In fairness, diba? Pero yun nga. So, ano pa ang kailangan? Kasi dapat dapat talaga mapunan mo yung mga pangangailangan ng iyong sambayanan. Yan. Kaya sa darating na babalik na naman po tayo sa party list. Party list lamang po ang kasagutan sa anumang paghihirap na ating nararanasan. Diyos ko Lord. Sabi nila, talaga ba? Yes. So tatlo. So sa tatlong yun, hindi naman natin matatake lahat yun. Doon lang tayo sa may eminent domain. Yung property, yung power nila na manguha ng property. Anong tawag? Hindi man sequester. Sequester. Sabi ko sana. Snatch. Mandugas ng property. Hindi man pandugas yun kasi karapatan siya. Nasa siya. Ang tawag dito sa amin kilala expropriation. Ganda pakinggan, di ba? Expropriation. Akala mang sequester ng property. Kasi usually hindi binagamit yung eminent domain. Expropriation. Paano yung expropriation na yun? So, wala kang karapatan tanggihan kahit pagka sinabi for the expropriation. Pero may mga qualities, may qualification naman yan. Okay. Na kailangan sundin nila. Kasi kung hindi yan expropriation. Di ba? Ano yun? Land grabbing. Mamaya itatakin natin yan. Grabe naman sa land grabbing. Hindi
naman. Kala Isang ko. pinakamagandang halimbawa ng ginawa ng nila. land grabbing? Hindi naman. Ay, ano ba? Yung eminent domain nila, yung Okay. pinagawa ng mga malalaking kalsada sa NLEX. Ayan. Di ba? Yan. Pansinin mo naman, saka nakakita ng highway na dumaan sa Bukid. Sa Sa bukid walang papel. Hu! Ganun. Sabi Diyos niya, ko, makalumang tao. Ano Oo talaga rin nga. yung kanta? Bakit naman yun kasi naisip mo? Iba naman. Teka lang, ano ba? Ano ba maganda sa ano? Sa mga, sa bukid? Parang bukid. Oh, maluma pa rin. Hoy, kasi folk song yun. So, inaaral pa rin yun. O sige, ay lilipad-lipad. Sa gitna ng dagat ba? Ay nagsusumigaw. Tama ba? Nagkamali na ng lyrics. Sabi, payabang-yabang pa ako. Na hanggang ngayon, tinuturo yun. Ba't hindi natin natutunan? Alam natin yan before, nakalimutan wait natin lang po, yan. mag-review. We mamaya. need refresher. Siguro kung merong ano no, yung parang game show. Talo tayo agad, attorney. Kaya ano ba yun? Tandaan mo. Anong pangalan nun? Si Family Feud. tsaka si Sino? Luis Manzano. Ayan. Deal or no deal? Meron siyang ganun Game din. show din, Game ganyan, show, ganyan. ayan. Imbitahan nyo nga kami para makalaro kami. kay Ding Dong Dantes Family Feud, tsaka dun kay Pero Luis kapag Manzano. tayo nasa ganyang mga competition, very competitive kami. Yes. Oo. So, bigla namin na itatama yung mga ganito. Kasi nga, pressured. Tsaka nagre-review kami. Teka, shoutout muna tayo. Magandang gabi po. Sabi nila, ito talaga itong dalawang to. Ayan, kina Teresita yan sa mamaya sagutin natin yung katanungan niya. May tanong. Oo, binabayaran ba ng tamang halaga ng gobyerno pag kukunin ng private property? Oo nga, tinitiway ba yan? Pwede ba thank you na lang? Bakit matagal mo na pinakinabangan yung lupang ito Kami naman ang makikinabang. Si Melvin Letrodo, Florence Regalo, Eli Galsote, nakikinig daw siya sa Molino Bacoor. Jerry Sanday Otto, tama ba ito? Ruel Liedo, Rogelio Pagdanganan Clara Jr., sabi niya usapang political science. Hernando Fernando, shout out daw po sa Marikina sa kanyang wifey Erna and son Stephen Fernando. God bless Ivy Gutierrez and Esther Kagalitan. Ayan. Ako, nakagalitan. Ano na naman yung kagalitan? Ay, nakagalitan nakagalitan. Napaka-Tagalog, di ba? Tingnan mo yung apelido ko nung ako'y Sabado. single. Sabado Adami. Tagalog na Tagalog talaga. Kahit yung teacher ko sa akin kasi yung apelido ko daw talaga ay Maka-Pilipino. Oo. Diba? Pero meron ko dating mga Dimagi ba? Dimayuga? Ayan mga yan, very common na apelido na yun. Oo. Yang Santos, Molina, De La Cruz. Oo. Ano pa ba? Wala na maisip. Cruz. Cruz. Diba? Ayan. Reyes. Ayan, oo. Del Rosa Loren, magandang gabi po, pagbati mula sa Kuwait, Violeta Sembrano, Irene Almodovar, and Moonbeats. Hello. Shoutout daw po, sabi ni Square Circle S5U kay Boyet na taga Antipolo. Yan, babalik po tayo lang po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Oras natin, Miss Thea. Ganap ng alas 6:56. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Sabton, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer HTV, Master Manora Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa Deezer HTV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS.
Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag,
may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH. Usapa Legal. Bago tayo dumiretso sa ating topic ngayon, may kinalaman po sa expropriation. Tanggap muna tayo ng report, Miss Thea. 50 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat ng Philippine National Police. 16 na individual arestado sa Negros Island at Maguindanao. Ida tayo mabalitang yan, RH27. Noche Kakas, Noche. Miss Thea, Attorney Cam, aabot sa 50 milyong piso halaga na puslit na sigarilyo ang nasabat sa dalawang operasyon ng PNP sa Negros Oriental at Maguindanao del Norte. Arestado ang 16 na individual, partikular na sa may barangay Bidalbagan, Canlaon City, kung saan 450 master cases ng brand cigarettes na pininarulaang smuggled na sigarilyo. Na-recover rin ng mga otoridad ang 10-wheeler o 10-wheeler wing van at ELPA 6-wheeler panel van na ginagamit umano sa pagbabiyahe ng kontrabando. Naharang naman sa checkpoint sa Barangay Duran, Parang, Maguindanao del Norte ang 6,500 rims ng suspected smuggled cigarettes. Nakumpiska rin ang isang caliber 45 na baril at 3 sasakyan kabilang ang minivan, L-truck at isang SUV Fortuner. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang kanilang pagpapatupad ng batas laban sa mga gumagawa umano ng illegal na kalakalan na naaapekto o nakakaapekto sa kabuhayan. Ang back-to-back operation ay simbolo umano ng pinalakas na collaboration effort mula sa iba't ibang ahensya na patuloy na lumalaban sa illicit trade sa mga rehiyon. RH27, Nochikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27, Nochikakas. Expropriation, ano ba ang pwede mong gawin, no? Tsaka ano ba karapatan ng may-ari ng property kung kukunin ng gobyerno ang kanyang No! Sabi mo, no! Not allowed! Hindi pwedeng gawin. Hindi pwede. Kasi kanina nabanggit na natin, inherent power siya eh. And in fact, sabi ko nga, kahit wala siyang provision sa Constitution, inherent power ng state yan, sa ating Constitution sa 1987, nakalagay din doon sa Bill of Rights natin, di ba na yung private property natin, hindi pwedeng makuha na hindi gagamitin for public use at without just compensation. So babayaran naman. Yes. Ano yung just compensation? Baka naman bibayaran ka pero yung upon acquisition of the property, paano yung mataas na siya ngayon? Oo. Fair market value pa rin. Oo. At saka, ano yung fair? Baka unfair. Unfair market value. At saka diba sabi dun sa Constitution din natin na that no person shall be deprived of his or her life, liberty, or property without due process of law. Ayan. Kasi sabi dun sa atin. So due process, Attorney Cam? Yes, due so pwede process. ko pa rin palagan ang pagnanais. Ang mapapalagan mo lang yung amount. Hindi yung mo. Kasi kung halimbawa na-satisfy niya na yung property ay for number 1, public use. For public use. Tama-tama yun. Number 2, mayroong genuine necessity. Talagang kailangan. Kinakailangan talaga. Ayan yung mga kadalasan, di ba, na dinidiscuss, Attorney Cam, kapag halimbawa sa may construction, right of way, mga tinatawag, right of way ng gobyerno, ganyan. Ayan, yan. Pwede yun. Kasi dito na yung plano ng kalsada, talagang madadaanan ka. Tapos hindi lang yun. Ang sinasabi pa natin, di ba, again, dapat yun for public use. Baka naman nga, kasi kung halimbawa,
halimbawa, gagamitin lang ni Mayor para magpatayo ng apartment niya, hindi for public use yun. Mga kababayan. Yan. Marami pong kalsada ang ating... Anong tanong mo kanina? Alin? Yung sa off-air natin, may tinanong ka eh. Which Bakit? one? Bakit ano? Ayun ang bakit. Ano yun? Ano yung question mo? Dapat nilista ko to eh. Oo, yung bakit sabi daw Oo, tapos si Binenta, ginawang subdivision. Attorney Cam, anong gagawin natin yan? Ay, bawal yun. Talaga ba? Bawal yun. Halimbawa, kung halimbawa ang... land grabbing na yung tawag doon. Hindi, for public use kasi, di ba? Sabi mo. Public use gagawing highway. Oo. Hindi yun. Bukod pa doon, meron talaga akong gagawing subdivision doon sa highway na gagawin ko. Ang tawag doon, diskarte. Kasi kailangan accessible yung subdivision ko. Ayun nga yung project ko. Ang hirap talaga kapag nakaposisyon. Kaya sa mga susunod na halala. Basta sinasabi natin dito, pag ginamit siya for public use, bayaran mo siya with just compensation. Just compensation. Iba naman yung halimbawa ay nabili ka ng property tapos gagawin mong subdivision, iba yun. Kasi hindi naman siya government eh. Di ba kung private individual ka lang or corporation ka, nabibili ng mga... Taga-gobyerno ako, halal lang bayan. Bakit? Di ba to government din yun? Hindi. Kasi usually yan, for example, no, may mga ano yan, kung halimbawa kay Mayor, may gagawin siyang, kukunin siyang property, gagawin niyang basketball court. O meron niyang mga board resolution. Okay. Diba? May mga ganyan, pag-uusapan yan. Baka yung basketball court ay napapagitnaan ng mga properties ni Mayor. Iba naman din yun, di ba? Diskarte yun, bakit? Basta ginawa niyang ano yun, ginawa niyang... Yung mismong kinuha niya for public use. At ginawa naman niya. Diba? For public use siya talaga. Ngayon, kung ano pa yung mga ganansya niya doon, mga paborable sa kanya, ganun talaga. Ang problema nga, minsan yung ginagawang for public use, di ba? Yung basketball court. Ginagawang parkingan eh. Paano na? Oo. Ganun na, Attorney Cam. Paano ba yan? Ginawa ng events place, kung ano-ano na lang pa-event, di ba? Tapos hindi na pakinabangan for its purpose. Hindi, kung halimbawa for public use, kasi kung events ay pang-public naman, walang problema. Yung parking kasi... ilan lang sila nakikinabang dyan. Diba? Tapos galit pa kapag natalbugan ng bola, mambubulyaw ng naglalaro. Diba? Yung iba, pinapayagan nila. May time, halimbawa, gabi. Ayan. Pero kasi tulog naman na, wala namang basketball ng gabi. Unless otherwise, merong mga kompetisyon. Paliga. Di ba, paliga? Alam mo, nakanood ka na ba ng paliga? Siyempre. Naging-miss ka na ba ng paliga? Ay, sus mio. Ang yabang na excuse me, naging-miss din ako ng paliga. Diba? Nung kapanahonan natin. Kailan kaya yun, no? Wala na naman maniniwala sa... Kasi nabalikan po namin na pinag-uusapan yung paliga eh. Diba? Diyan po nag-start yung paliga hanggang sa may paligaw na po. Yeah. Diba? Oo, diba? Ngayon kasi summer kaya maraming paliga. Yes, tama yan. Yung mga nangaagaw sa bola, diba? Pati dun, agawan din. Agawan pa rin. Agawang base talaga eh. Agawang lupa. Tsaka agawan ng jowa. Which reminds me, attorney. Ano yun? So halimbawa, sa expropriation, babayaran ng estado ang lupain. Halimbawa, pamana lang yun sa inyo. Sino ang nararapat na negotiate sa pamalaan? Panganay ba? Bunso ba? Sino ba? Bato, pick. Sagot sa adik. Joke lang. Hindi. Mga bata ganun kanta eh. Pag ganun, syempre yung lahat ng heirs. Pero kung meron silang representative, yun ang makikipag-usap. Naku. Hindi so, kailangan pa ng dapat talagang meron kang designated representative. Kasi alam mo, minsan, mas maigi kasi pag expropriation, dadaan pa yan, no? Korte pa yan. Kung halimbawa sila mayor, nakipag-usap doon sa family, pwede namang negotiated sale eh. Mas mabilis, di ba? Andyan agad ang pera na pagkakasunduan. Tsaka pwede kang mag-demand ng mas malaki. Mayor, yung bilihan dito, 5 million na eh. Di ba? So, pwede 5 million na din. Takatan yun naman. Katawad si Mayor, 4.5 na lang, gano'n. Pwede na. At least cash na yon, di ba? Kasi kung dadaan pa sa court, medyo mas longer yung process. Pero kung negotiated sale, okay naman. Mas mabilis. Okay naman yun. Basta pumayag ang parehong party. Kasi kung hindi sila magkasundo sa presyo, doon tayo sa expropriation. Kasi si judge ang magsasabi kung, teka, just compensation ba yan o hindi? Paano yung Attorney Cam? Kasi parang meron halimbawa na gawang kalsada, pero yung
inalmahan ng mga may-ari na ng lupa na, lupa namin to. Paano nagawa ng kalsada nang wala kaming alam? Alam mo, may mga ganyan sa probinsya. Totoo, talagang di ba? Sa mga probinsya, sabi, kukunin daw yung mga portion. Sabi ko, teka lang, wag kukuha po kayo. Dapat bayaran nyo po yan. Pwede ko pa bang singilin Ang yun? sinasabi nila, ay hindi po, request po ng mga, ng mga baryo. Na magre-request sila tapos babayaran pa rin yun. Hindi nga ang sinasabi nila, request ng mga taga-baryo, pero parang i-donate nila, parang gano'n. May gano'n eh. So paano yung tunay na may-ari ng lupa, anong ganansya niya? Na sino magbabayad sa kanya? Kasi hindi, ginawa niya yun nga eh. Yung kung halimbawa pumayag iba ng deed of donation, ikaw na may-ari, pwede kang hindi naman pumayag. Kaso nga lang problema, ang dami mong kalaban. Hindi matutuloy ngayon. So sino ang kontrabida? O, diba? Ikaw ngayon ang kontrabida. Tsaka kung pagpagawa nila sa'yo, hindi pa, nakauwang ka. Ganyan siya. Diba? May mga ganun na parang dapat bayaran pero dahil yung mga iba din. Oo nga inisip ko, sino dapat magbayad? Gobyerno yun, Gobyerno. Di ba? Kayo talaga. Inanangdan doon na nga yung karapatan ninyo Sana yung karapatan din ng iba, huwag nyo namang abusuhin at tapakan. Yes. At again pinaka main kicker dito dapat for public purpose. For public use. Kaya nga yung sinabi namin ni Miss Thea kanina, yung dinaanan na NLEX na sa bukid. For public use yun. Ang dami nakinabang doon. At nakikinabang pa rin. Kasi yung biyahe mo ng Ilocos papuntang from Manila, di ba dati 10 to 12 hours. Ngayon 8 to 10 na lang. Ganyan. At least nabawasan ng 2 hours. Ewan ko na lang sa South, dapat medyo nalulungkot ako. Ay, dumaan ako minsan dyan sa sabihin ko ba kung saan? Yung super dugo-dugo-dugo. Sabi ko, ba't ganito lubak-lubak to? Camarines Sur yun, di ba? Sa Star Tollway dumaan. Sabi ko, bukod pa yun doon. Expressway ba to? Ba't ganito? Hindi. Wala akong express na maramdaman. Lubak-lubak na wala pang ilaw sa gabi. Papuntang Bicol. Ayan, Camarines Sur. Camarines Norte. Diretso after ng after ng Quezon, medyo talagang tumagilid lahat Rough In road fairness siya. yung Quezon maayos. Yes. Pagdating mo doon, lumabas ka, wala na hanggang dulo. Ang lalaki ng butas. Di ba main thoroughfare pa naman yun? Tsaka kawawa talaga yung sasakyan din kasi blagag. Blagagag. Alam mo, pagbalik namin, di ba, nakwento ko sa'yo, yung sasakyan namin na sedan. Pagbalik namin, tumutulog Dugdug, dugdug, dugdug. Yung alignment na nawala. Kasi nga, laging bagsak kasi ang lalaki ng butas. Wow. Tsaka kulang sa street light. Okay. Mali na kami na sedan yung ginamit namin kasi 'di ba? Mga kababayan. 'Di ba? Magsedan. Yun lang po kasing kakayanan namin na sasakyan namin na dalhin papuntang Bicol Usually kaya pag malayo ang probinsya, sabi nila maganda yung mga SUV. Yung pala yun ang rason. Pero kasi yung sedan namin, idalhin mo na NLEX yun hanggang Ilocos, ang ganda ng biyahe, pagbalik okay pa din. Nung biniyahe namin ng Bicol, pagbalik wala, tugudug. Gumove up yung pang ilalim. Si alignment. Bumagsak yung parang cover nung engine. Kaya talaga ba? Sabi ko. Ang daming nalaglag. Ang daming nalaglag. Kaya sana maayos din yan Sana. Diba? Expropriation. Kaya attorney kami, dito pangalan sa EDSA, ngayong pangalan nagagawa ng paraan sa dami ng kikinabang din yan. Milyong motorista rin. Kaya alam mo, maganda talaga yung nangyari sa Skyway, diba? Ang laki din na din yung pakinabang din yun. Kasi from end to end yun hindi ka nadadaan sa Manila from SLEX to Skyway to NLEX. Tapos sasabihin na naman ng mga nakikinig sa atin, nakikinabang din naman sila sa mga sa fare, sa fee. Yung kasi 'di ba privately controlled na siya. So, ganun talaga kapag may improvement tayong gusto, may mga konting sakripisyo rin tayo. Kasi kung hindi magawa ng gobyerno, 'di ba? Ipa-privatize. Oo, 'di ba? Pero dapat alam mo, ito yung nakakalungkot na nakikita namin sa ibang bansa. Papaupuin na talaga kita sa second nominee ka na, attorney ka mo. Ginagaranti ako ang pangalawang upuan para sa iyo. Ano ang iyong panukalang batas? Hindi kasi 'di ba yung mga iba, pag nakakita tayo ng mga improvement sa ibang bansa, parang alam mo mainggit ka no? Bakit parang hindi kaya natin to? Yung toll nila, walang toll, ang haba na ng mga hindi walang barriers kasi nga dire-diretso lang ma-charge na lang sila kapag dumaan ka doon. Ay, sa atin kasi kasi harangin ka pa, makipagsuklian ka pa. Hindi, tsaka hindi lang yun. Yung hindi binabasa yung mo. Oo. So, didikit mo pa. Didikit-dikit mo pa. So,
tigil ka nga, 'di ba? Tapos blagadag, expressway pero blagadag. Oo. 'Di ba? Ayan. Anyway, so for public use, importante po yan. Pag yan po kinuha ng gobyerno, wala po tayong magagawa but to surrender. Pero we will be parang given just compensation. Okay. Ay, Dapat yun, pabayaran. oo. Wala na pala akong mahabol dun sa kinuhang lupa. Ng ano? Kinalsada kasi nga. Hoy, ano nahati nga? tuloy yung property. Meron So, pa ha, kapag hindi ka nagbabayad ng amilyar, baka makuha din yung property mo. So, dapat bayad ka. Ay, talaga. Isa rin Total, hindi mo pala kayo magbayad ng amilyar. Kukunin na namin ng lupang ito. Pero bago yon, kailangan may due process. So, bibigyan ka ng notice of delinquency o hindi ka po nakakabayad. Okay. So, dun pa lang, pwede mong mahabol mo na yun. Ayun naman pala. Maybe chance. Yes. Basta again po yung taking ng property, hindi po siya unlawful. Hindi mo pwedeng babagdala ka na ng mga sheriff, ng mga tauhan mo, mga haras ng mga nakatira doon. Ay, Sabihin mo na, i-demolish na namin tong property na to. Ay, bawal yun. Hindi pwede. Lalo na, di ba, usong-uso yan yung mga parang nakukuha sa ibang lugar tapos dinadala sa ganitong lugar, yung pala private property. Ayun nga pala ang tatanungin ko, Attorney Cam. So, sila doon? Informal settlers in a private land. Ayan. Iba yun. Kakailanganin ng pribadong owner. Oo. So, paano? Tapos nag-mediate, dinaan kay mayor ang usapin. So, paano? Sinong mananagot? 'Di ba? Sa demolition, sa relocation. So, usually yan, meron yung court order pag may mga demolition. Kaya nga may sheriff Si sheriff yan ay officer ng court. Okay. So, siya yung nagpapatupad ng mga inuutos ng court. So, kung halimbawa, merong ejectment case, in-eject sila. Oo, pinapaalis na. Kailangan nyo na pang i-bakantihin ang lupaang yan. Kahit na 25 years na kayo dyan, nakatira 30 years na. So, si sheriff ang magpapatupad, tapos kasama niya, of course, yung mga law enforcers natin. Kaya minsan may mga police na kasama para ipatupad kung ano yung inutos ng korte. Okay. So, ganun yun. So, minsan, nagmi-mediate sila. So, si mayor, minsan, nakikipag-mediate on behalf ng mga illegal or informal settler. Kasi mga kababayan niya yan Of course. So, kung Dagdag-boto daw yan. So, kung nakipag-mediate siya, so kung pumayag naman yung may-ari, wala namang problema. Okay. Pero kung hindi pumayag yung may-ari, wala kailangan i-enforce yung kung anong desisyon ng korte. So, halimbawa, ganun sitwasyon, Attorney Cam, sinong babayaran ng gobyerno? Yung mga informal settlers or hahanapin ba yung tunay na may-ari ng private property na yan? Hindi ba sila if it will be used na for public, diba? Okay. May mga iba po dyan. Halimbawa, si mayor. May mga informal settler na tatanggalin kasi gagamitin na yung private owner. Yung property. Si mayor minsan mahanap siya ng relocation. Si mayor ang dapat initiative niya. Yung mga ganon. Siyempre, dapat within the bayan para hindi mabawasan. Sa susunod na hala. ang mga botante ni mayor. 'Di ba? Alam mo, yung mga ganitong usapin na akala natin parang joke lang. Pero seryoso nangyayari po ito sa totoong buhay. Minsan nagpapatawa lang po kami ni Miss Thea kasi yung mga karanasan namin. Yun ang nakakatawa tayo po. Tayo pa rin informal settlers. Nakaranasan din pala. Yung karanasan natin. Totoo naman. Kung ano yung hindi naman tayo sa informal settlers. Pero yung karanasan na in the sense na minsan nagtatawanan tayo. Mga namin yun, mga wala lang. Dinadaan lang namin sa tao yung mga bagay-bagay na mabigat na sa buhay talaga. Ang hirap pag puro seryoso. Yes, oo. At maraming salamat sa mga natutuwa. Sa aming usapin. At sa nagdadagdag po, anong pang gusto ninyong pag-usapan namin sa mga susunod na Lunes? Sabihin niyo po yung kay attorney kami, message niyo siya. Sabi nila, kulang na lang daw. Mag-MWF ka na rin. Sabi ko, hindi po pwede. Dahil marami pa pong gagawin ito sa susunod na halalan. Sa susunod na halalan. Pinaplansya ko na po ang plataforma ng ating 40-40. Pag ito talaga naniwala. Naghanap talaga sila ng 40-40. Kababayan natin. Joke lang po. Biro lang. So, yan. Importante po. Basta alam nyo po ang inyong karapatan. Best po if you can have yung expropriation instead of expropriation, negotiated sale, mas better. Diba? Mabilis. Andiyan agad ang pera. Tapos mabilis. At saka may pera agad. At saka pwede ka makapag-demand ng mas mataas na ng mas favorable sa yung presyuhan. Ito nga pala, yung mga iba po, ang ginagawa pala, yung nagbababa ng presyo ng
ng bentahan. Okay. So, alimbawa, ang bentahan natin 5 million. Oo. Tapos nagbaba ka, 2.5 lang yung nakalagay doon. Pero binili mo siya 5 million. Kapag ang property mo medyo malapit sa highway, hindi siya advisable na magbaba ka ng presyo. Dapat Alam mo, actually, bawal talaga yung ano, bawal talaga hindi mo din dineclare na tama. Kasi, pero ang yung mga buyer-seller, binababa kasi nila. Ang tawag Oo. dyan? Oo, parang... Basta dinidevalue para, yes, correct. Para mababa yung tax. Yes, oo. Hindi advisable yung ginagawa nyo. Actually, mali talaga yun. Mali yan. Kasi dapat i-declare nyo kung anong tama. Bad dyan. Oo, bad yun. Pero kasi nga, para makaiwas sa medyo mataas na binababa nila. Hindi siya advisable, especially kapag malapit ka sa highway. Kasi? Pag tinamaan ka, titignan yung price eh. Oh, So, yung 2.5 just compensation mo, 2.5, tataas man lang yun, maliit lang. Pero kung dineclare mo na binili mo to ng 5, hindi yan pwedeng bumaba ng 5. Mababa sa 5 million. Kasi yun ang nilabas mo eh. So, dapat mas mataas sa 5 Kasi million. yung pala magiging basihan nila. Yes. Isa sa mga magiging basihan. Makititignan nila yung value ng property. So yun yung mga magandang mapapayo natin sa kanila. So, meron naman pala kayo natutunan ngayon. Yes, 'di ba? Hindi lang puro tawa. Okay, maraming salamat po sa mga tumutok. Ang bilis ng ating oras. Oo, dahil pa nating lupang pag-uusapan. Hindi kam-kamen ha, wala tayong pang-kam-kam. Wala tayong pang-kam-kam. Nakakasama niyo po ako po si Attorney Kam-Kam. Attorney Kam-Kam ka daw tuloy. Hindi naman. Sinong Attorney Kam-Kam na? Ako siguro yun. Ikaw si Attorney Kam, ako si Kam-Kam. Ako mo si Thea Pecho Corpus. Pahabol na greetings din po. Shout out po kay Ronnie Daguro, Salvacion Escobar, Esther Kagalitan, Lynn Martison, at syempre si Nanay Connie. Ayan. Hello po. Hello po. Maraming salamat. Oras po natin, Miss Thea. Alas 7:30 ng gabi. O, anong imedya na? Ang bilis ah. Oo. Ay, alas 7:29. Sumainyo ang Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Alam